Ayan, good morning, lalo na po sa ating mga kananay-nanayan, mga mami. Yan, good morning po. So, ang ano natin ngayon napakaganda para sa mga maming sobrang busy, no? Yan, ikaw ba yung nanay na talagang hands-on at hindi lang yan sa mga mo, napaka-ano mo, kumbaga sasabihin nga ikaw yung pinakamabait, pinakamasipag, no? Yan, no? So, ikaw yung taong madaling malapitan. Pero sabi dito, alam niyo po ba, ito is for, paalala lang, reminder, no? Kung ikaw yung isang tao dyan. Pero dumarating yung time na parang napapagod ka din. Sometimes, parang iniisip natin kapag halimbawa, kapag nagpatulong sila, patulong sa'yo, naiya kang tumanggi. Kasi baka sabihin nila na nagmamalaki ka na, o kaya may gustong manghiram sa'yo, manghiram ng pera, hindi ka makatanggi kasi baka ang sabihin, madamot ka. Ikaw ba yung tipong ganon? Ito ay para sa'yo. Ikaw rin ba yung tipo na kahit pagod na pagod ka, basta pinuntahan ka ng kaibigan, on the go ka? Hindi mo naisip na meron ka pa palang gagawin bago pa dun sa pumunta na yun. So, itong video ito ay para sa iyo. Sabi dito, you show up for work, you show up for others, but how often do you show up for yourself? Napakagandang tanong. Napakagandang question para sa ating mga nanay, especially sa mga nanay, no? At sa kabataan, mas maganda din to. Remember, kung ikaw ang isang barkada din, no? Isa kang kaibigan na kung saan palagi kang nandun, palagi kang in, no? Tanungin mo, ito yung magandang tanong. How often do you show up for yourself? Kailan mo ba inalala yung sarili mo? Ano yung anak mo, boss? Andito po. Huwag kang mag-alala, nandito lang po siya. Wala po siyang kawala. Dito lang po, basta nasa si Clarence, nandito siya. Okay, panatag ka na, madam. Ayan. So, may patalastas na hinahanap kasi yung apo. Yan. So, good morning. Good morning, Ma'am Michelle Paras. Yeah. That is very important. Actually, Ma'am Michelle Paras is isa sa mga palaging nagre-remind sa akin noon na priority mo yung sarili mo. Minsan priority mo rin yung sarili mo. Tama ba, Ma'am Michelle? Ayan. So, now I realize that yun yung pinaka-importante ngayon. No? Isa sa mga importante ngayon na dapat hindi makalimutan ng isang tao, o especially tayong mga nanay, mga kababaihan, o isa kang kabataan, no, na hindi laging yung tatandaan, hindi palagi available yung oras natin sa iba. Hindi yun kapangitan ng ugali. Sometimes yun kasi yung palagi nating iniisip, no? Sabi pa dito, it is easy to get lost in the hustle, checking tasks off, helping everyone else, pushing through the day. No, parang ang hirap tumanggi, no? Parang ang hirap tanggihan yung mga kaibigan natin, yung mga kumari natin, di ba? But you can't tawag dito, but you can from an empty cup, but you can pour from an empty cup. Mauubusan ka din, no? Darating yung araw na mauubusan ka. Na-experience mo na ba to? Lalong-lalo na ikaw na mami, no? Na ramdaman mo na ba na parang naubos ka na?
No, parang wala ka nang ibibigay, parang pigang-piga ka na. No? Ito, but you can pour from an empty cup. Mauubos at mauubos ka kahit may laman pa yung baso mo. Taking care of yourself is not selfish, it's necessary. No? Kailangan pala natin ito. Kasi, remember, imagine mo, no? Bigay ka lang ng bigay ng oras mo, ng time mo. Wala namang bumabalik. Sa ayaw at sa gusto mo, mauubusan ka din. And that is this video is for reminder na dapat alalahanin mo din yung sarili mo. Sabi dito, rest is productive. Totoo po yun. Ako yung babaeng walang pahinga. No, alang pahinga po talaga. Pero doon ko na-realize na ang pagpapahinga pala, yung day off is napakalaking bagay, hindi para sa aking pamilya, kundi para sa aking sarili naman. Kasi nga, syempre nabigay tayo ng bigay. Kailangan din natin magpahinga. Kailangan nating lamnan yung sarili natin. Na sometimes, hindi yun naibibigay ng nasa paligid natin. Walang magbibigay nun kundi yung sarili natin. So we need to rest. No, saying no is healthy. Taking time to breathe, reset, and nourish your mind and body allows you to show up stronger for everything else. Ibig sabihin, kapag natutunan natin magpahinga yung sarili natin, pahingayin natin, bigyan natin ng day off yung sarili natin, no? Sa kabila ng kabisihan, sa madaming ginagawa, madaming iniisip, ito yung mas magiging produktibo yung oras natin, yung araw natin sa pamilya natin or sa mga mahal natin sa buhay. Why? Kasi nakapagpahinga tayo. At the end of the day, kapag lalabas tayo ulit para ibigay yung ating serbisyo, stronger tayo, mas malakas, mas malinaw, clear yung ating ginagawa everyday. Yun yung napaka-importante. Talaga, no, marami sa mga kababaihan, no. Kaya nga sabi ko nga gusto ko yan ng mga nanonood, mga kababaihan, ito po yung nakakalimutan natin. No, ito ay ginagawa ko para sa pamilya ko. Itong pagpapagal ko ay para sa pamilya ko. Ang tanong, kailan ka ba nagpahinga para sa sarili mo? Kailan mo binigyan ng day off yung sarili mo? Don't wait for burnout. Ulitin ko. Don't wait for burnout. Minsan sasabihin natin, napapagod na ako, huwag nyo nang hintayin sumuko ako. Linyaan ng mga nanay yan linyaan ng mga misis yan. 65 po. Pindutin mo nga yung pindutan doon kung tama yung price nung hindi kasi masyadong alam ni Madam Denita. Pindutin mo yun kung 65 siya. Alam mo yun, di ba? Ayan, patalastas again. Don't wait for burnout. No? Hintayin nyo lang pag sumuko na ako. Pag ako yung nawala, paano na kayo? Tama, correct. To remind you that you matter, make yourself a priority, even if it's just a moment today. Mas lalong kawawa yung family mo kapag hindi natin inalagaan ang ating sarili. Mas lalong hindi natin silang maaalagaan. Pero kapag mayroon tayong time sa sarili natin, promise, everything else will be follow. Sabi pa dito, you're not just a part of the list, you are the foundation of it. 65. Tingnan mo yung ano niya. Parehas lang po, ma'am. Hintayin nyo na lang po yung nagtitinda ko sakali. Tingnan mo ba tayo? Hindi kasi alam yung presyo. Hintayin nyo na lang muna sandali, madam. You're not just a part of the list, you are the foundation of it. Protect your peace, you've earned it.
pakiramdam kasi natin, tayo yung mga tau-tauhan, no? Pakiramdam natin, hindi tayo yung main event, pero ang totoo tayo yung foundation para maging masaya yung tahanan natin, yung paligid natin. Isa tayo sa malaking pundasyon para magkaroon ng bahagi sa isang organisasyon, isang office, isang company, isang grupo, no? Kaya dapat protektahan natin yung sarili natin. Mas marami tayong magagawa, mas marami tayong matutulungan, mas marami tayong masisharean kapag inuna natin at magkaroon ng time ang sarili natin. Again, I hope nakapagbigay tayo ng konting motivation sa bawat kanay-nanayan. Bukas, loobin ng Panginoon, meron pong karugtong ito. No, paano naman natin bibigyan ng halaga or day off yung sarili natin? So, abangan bukas. So, ang importante ngayon, mga mami, alam na natin kung gaano ka-importante yung bigyan natin ng halaga yung sarili natin. Ito yung word of the day na gusto kong iyan sa'yo. How often do you show up for yourself? We show up, everyone. We show up our family, our kids, our husband, our partner, our boss. But how about yourself? Ano ba yung me time mo? How you protect your mind, your heart, your soul. So tomorrow, kung loobin ng Panginoon, meron naman tayong itatakil na paano naman natin mabibigyan ng halaga or value yung sarili natin. So yan muna. Thank you, and you